Magandang gabi po sa inyong lahat, magandang tanghali, magandang umaga, saan man kayo sa pagkakataong ito na nabuksan ninyo ang video na ito. Welcome po to my channel, Apollo Manlawe. Pag-uusapan natin ulit ang INC Peace Rally ngayong darating na January 13, 2025. Tuloy na po iyan. So, be ready. Isa sa mga maugong na tanong, kapag ba ang isang religious group katulad ng Iglesia ni Cristo ay magsasagawa ng isang rally para suportahan ang pahayag ng Pangulo ng Pilipinas, labag ba ito sa separation ng church and state? Yun ang karamihang comment na nakikita ko. So, hindi naman tayo attorney, hindi naman tayo lawyer. So katulad ng magagaling nating mga kongresista, umaasa tayo sa co-pilot, ChatGPT at iba't iba pa. So ano ang sagot? Ang prinsipyo, sagot ito ng co-pilot ha. Ang prinsipyo ng paghihiwalay ng simbahan at estado ay mahigpit na itinatag sa saligang batas ng Pilipinas. Sa Artikulo 2, Section 6, nakasaad ang paghihiwalay ng simbahan at estado ay hindi dapat labagin. At sa Artikulo 3, Section 5, tinitiyak ang malayang paggamit ng relihiyon na walang pakikialam mula sa gobyerno. Gayunpaman, ang prinsipyong ito ay hindi nagbabawal sa mga grupong relihiyoso na magpahayag ng kanilang pananaw o suporta sa mga pahayag ng politika. Hanggat ang gobyerno ay hindi nag-iendorso o pabor sa anumang relihiyon, ang Iglesia ni Cristo na nagsasagawa ng isang rally para suportahan ang pahayag ng Pangulo ay isang pagsasabuhay ng kanilang kalayaan sa pagsasalita at pagpupulong na pinoprotektahan sa ilalim ng saligang batas. Sunod na tanong na nakikita natin, na babasa natin parati ay ang pagpapahayag ng mga pananaw at pagsuporta sa pahayag na politika ng Pangulo ng Pilipinas upang ihinto ang impeachment ay lumalabag ba sa saligang batas ng Pilipinas? Ito ang sagot ng ating tinanungan na co-pilot. Ang pagpapahayag ng mga pananaw at pagsuporta sa mga pahayag ng politika, kabilang na ang may kaugnayan sa Pangulo at impeachment, ay karaniwang saklaw ng proteksyon ng kalayaan sa pagsasalita at pagpapahayag sa Pilipinas. Sa Artikulo 3, Section 4 ng 1987 sa Ligang Batas ng Pilipinas, ito ang nakasaad. Walang batas na ipapasa na maglilimita sa kalayaan sa pagsasalita, pagpapahayag o pamamahayag o ang karapatan ng mga tao ng mapayapang magtipon at magpetisyon sa gobyerno para sa pagwawasto ng mga hinaing. Ibig sabihin nito, ang mga individual at grupo, kabilang ang organisasyong relihiyoso, ay may karapatang magpahayag ng kanilang mga opinyon at sumuporta sa mga pahayag ng politika. Gayunpaman, ang kalayaang ito ay hindi ganap at maaring sumasailalim sa ilang mga limitasyon, tulad ng mga may kaugnayan sa pambansang seguridad, pampublikong kaayusan, at proteksyon ng mga karapatan ng iba. Hanggat ang pagpapahayag ng mga pananaw at pagsuporta sa mga pahayag ng politika
ay hindi nagsasangkot ng mga illegal na aktibidad o lumalabag sa mga karapatan ng ibang tao, hindi ito lumalabag sa saligang batas. Ang mahalaga ay ang gobyerno ay dapat na manatiling neutral at hindi mag-iendorso o pabor sa anumang partikular na relihiyon o grupong relihiyoso. So yun po ang sagot sa ating mga katanungan na mababasa natin sa mga comments. Tayo po ay may karapatan na sumuporta sa pahayag ng ating Pangulo. So yung tanong kung may nalabag tayong batas, nakalabag ba tayo sa separation ng Church of State? Nasagot na yon. Alam nyo, sa loob ng iglesia ay maraming lawyers na pwedeng pagtanungan na magbigay ng karunungan para sa mga bagay na ito. So, pinasyahan ito ng pamamahala. Wala tayong nalalabag na batas sa aktibidad na ito. Ito ay nagiging gawain ng Iglesia ni Cristo. Kaya sa January 13, tuloy ang rally ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan. May mga vloggers din ako nakita na tumatawa pa sila na hindi raw totoo ito. Tumatawa sila, hindi daw mangyayari ito. Kino-quote din nila yung mga vloggers ng mga Iglesia ni Cristo. Ginagamit nila. So, sa lahat ng mga kapatid, katulad ng naibilin sa atin, ang informasyon about sa rally na ito ay kukunin natin sa mga nangangasiwa sa atin kung saang lokal tayo, doon natin kunin, hindi sa internet. So katulad ng nalaman namin, may 4 na lokasyon sa Mindanao. So kami po ay taga Mindanao, 4 po ang lokasyon. Merong Cagayan de Oro City para sa Region 10. Cagayan City para sa Region 9. Butuan City para sa Region 13 o Caraga. Ang sa Region 12 naman at Region 11 ay sa Davao City. So all locked in na, ready na ang lahat, araw na lang hinihintay natin. Pero kailangan balikan natin yung statement na sinabi sa Net25 para makita naman ng ibang mga tao. Kasi maraming mga vloggers dyan, mga vloggers na magagaling at maraming followers din, maraming subscribers, na iba't ibang activity ang sinasabi nila. Ito po ay peace rally. Yun po ang panawagan. Hindi po ito ouster ng ating president. Hindi po ito pagsigaw ng suporta sa ating vice president. Ito po ay peace rally, kapayapaan para sa bansang Pilipinas. So, pakinggan natin yung sinasabi sa ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Yan, rally. Ang sinasabi. Magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinaukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. So bukas, mag-a-apply na tayo ng ating leave para sa January 13. Kaya mga kapatid, gawin natin ito bilang pakikiisa sa ating pamamahala, bilang pag-promote ng peace sa ating bansa. Magiging bahagi tayo sa isang gawain na may pinaglalaban tayo para sa ating bansa. Para po ito sa kaunlaran ng ating bansa, para po sa
kapayapaan ng ating bansa. Hindi tayo dapat magiging parte sa mga sumisira ng bansang ito, sa mga manggugulo. Tayo ay sa kapayapaan. Tayo ay para sa pagsunod sa ating pamamahala. Iglesia ni Cristo po tayo. So let's go!